Okay, so what's up? So last video sa Flask. So gagamit tayo ng blueprint para mas ma-organize yung code natin. So kakaaral ko lang din sa kanya. So kaya ako magbibideo para matry ko din siya. So Flask, ay hindi dito. So punta lang ako dun sa directory ng aking YouTube contents, Flask. So gawa tayo dito ng folder Flask blueprint. So mas magiging organized yung code mo imbis na yung lahat ng routes ay nasa iisang file, yun sa app.py. So kuwari ay kumbaga gusto mo pagsama-samahin yung routes na magkakatulad, kuwari ay yun, 'di ba? Kuwari ay nasa create, kuwari crude yun sa read na route, nandun lahat, or gusto mong pagsama-samahin lahat ng API. So gagamit ka nitong blueprint para mas maging organized siya. So ls, so mo lang tayo ng virtual environment VNV. Tapos hindi ako gagamit ng app.py, so ang gagamitin ko ay dunder init. So parang natutunan ko lang din sa kanya sa YouTube. So follow nyo tong YouTuber na to, Pretty Printed. Maganda rin yung kanyang mga videos, puro Python tsaka Flask Django. So sa kanya ko to natutunan. So ls, gawa tayo ng directory my app. So yan. So activate ko lang yung aking VNV scripts, activate aking environment, activate, then pip install Flask. Pip install Flask. Sunod ay Flask lang kasi yung blueprint nasa Flask na mismo. Tapos may gagamitin tayong .env. So naaral ko din siya kagabi. So pip install python.env para lang yung ating configuration nandun sa file na yun. .env. Okay. Kasi kung wari yung secret key, hindi naman natin basta-basta laging parang naka-code na lang dun. Kailangan itago natin siya. So python.env, ito. So panoorin nyo na lang yun. Quick overview of using python.env Flask. So pinanood ko to kagabi. Ayos din. Lagi ko siyang gagamitin. And yung mga ganito ko ayusin ko. Kasi may mga nagawa akong project. Kuwari ito, password manager. Nandito lahat sa app.py ko yung code ko. Mas nakakalito siya. Ayan. So, try ko ding alisin tong mga models na to. Okay. So, yun, nakakalito siya. So gagamit ako ng blueprint para mas maging organized yung code ko. So nasa na ba tayo? .env. So Flask env. So touch Flask env. .flask env. Nandito yung aking configuration, my app, and dunder init, init.py. Nandito yung parang yung Flask na app ko. So lagay ko lang dito na Flask app is equals to my app. My app, and then Flask env is equals to development. Yan. Para pag nag-Flask run ako, ito yung iraran niya. So from Flask, import Flask, and then so def create app, tapos nandito yung initialize natin ng app is equals to Flask. Tapos ipapasa natin yung name, tapos return natin yung app. Okay. And dito natin ilalagay yung, 'di ba, kalimitan ilalagay natin dito yung app.route ganun. Pero hindi ganun yung gagawin natin ngayon. So gawa tayo dito ng site na directory tsaka API. Kuwari yung sa website mo, dito sa site na folder, nandun yung mismong content nung
website mo. Tapos dito sa API, yung sa API mismo, yung mga JSON na nire-return mo, doon ka nagre-request. So, ang gagawin ko, site routes.py, same din dito. So, routes.py. So, nandito yung aking mga code, mga routes ko. So, from Flask, import blueprint. Okay. And kailangan natin siyang instantiate din, parang ganito. So, ang pangalan ng ating blueprint ay, hindi, yung mismong gagamitin nating app.route. So, ano ba to? Site. So, site is equals to blueprint, tapos pangalan ng blueprint natin, site blueprint. Hindi pwedeng magkaparehas to kasi nag-e-error. Tapos ipapasa mo yung name. Ayan. Nasa site ako, no? Tapos, site.route. Tapos, nandito yung URL. Diba dati ito ay app.route. So, ngayon, site.route. Tapos, lalagyan mo siya ng query index. So, pwede pala tayong gumawa dito. ls. Pinapractice ko yung command line eh. So, make dir my app. Tapos, templates. Saan ba pwede mag-templates dito? Templates. Make dir templates. Yan. Nandito yung templates ko. Nandito yung mga HTML ko. Base.html. Kahit index.html. Kasi yung API ko naman ang i-return ko ay JSON. Index.html. Tapos index page. Okay. So return. So render template. Return render template. Pangalan ng ating template index.html. So yun, pwede ka na maglagay dito ng kung nung routes din na parang related dito sa site, parang i-organize mo. Pwede kang maglagay niyan yan. And ang gagawin mo ay i-register mo tong blueprint na to sa mismong init.py natin. So app.register blueprint. Kailangan muna natin import yung from .site.routes import site. Yan. And same din dun sa isa, API.routes import API. Same din dito, API. So wala pa tayo dun sa isa. Copy na lang natin to, API def data, kumari. Pwede ka dito maglagay ng URL prefix. So, ang pangalan ng prefix natin is /API. So, pag mag-access ka ng API, kailangan may /API muna. So, data, lagay natin dito. And, return natin tong JSON na key, tsaka value. So, yun. Okay na ba? So, try natin siya. So, Flask run. Okay. So, naka-debug mode siya and serving Flask my app. Kasi nga, sinet ko dito yung variables niya. Na ito yung iraran niya. So, my app. Ito. So, ito naman yung kasi pag in-import mo to, raran na kagad to lagi. Itong init.py. So, try natin. Okay, so index page, kung makikita nyo. Tapos, yung API na route, pwede mo siyang API data. So, yan, key value. And pwede ka dito maglagay ng kahit anong routes sa API or kahit dito sa API na to. Same, magse-same lang din yan.
So, yun, para sa Flask Blueprint.